Hello guys, how you doing? Today's episode is very special because focus tayo ngayon sa mga beginners saka sa mga nagnanais matuto ng pag-fishing. So para mag-enjoy kayo dito guys, kaya sila yung mga nag-message sa akin na kung pwede daw ay gumawa ako ng tutorial video kung paano gumamit ng isang fishing rod. Kasi kung mapapansin nyo guys, habang nagpipishing tayo, hindi mawawala yung may mga tao sa paligid, sa gilid, sila yung mga nanonood. Yung iba doon, gustong matuto at magpaturo sa atin kung paano gumamit ng isang fishing rod. Okay guys, disclaimer lang, okay? I'm not that expert sa pagdating sa pag-fishing, but i-share ko lang yung kung ano yung nalalaman ko at sana may matutunan kayo. So guys, stay tuned. I show you how. Welcome back guys. Simulan natin yung ating tutorial 1-on-1. So gagamit tayo ng isang rod. Ito yung ginamit ko actual doon sa may ginawa kong video sa labas. So hindi ko lang na-demo doon sa labas kasi inabutan tayo ng ulan. So ito yung rod na ginamit ko doon, exactly the rod, the reel and the popper. Kung mapapansin nyo guys, gumamit ako ng isang maliit na popper. Yan. So suggest ko yan na pag beginners ka o kaya pa-practice, gamitin mo popper o weight ay yung magaan mo na kasi para makakontrol mo siya ng maayos. Kasi kung masyadong mabigat, mabigla tayo, hindi natin alam, may bato natin agad ng malayo, makatama tayo o ay makasakit. So iniwasan natin yun. So let's get this started. Okay guys, ito yung rod, exactly rod na ginamit ko sa video na ipapakita ko later. So this is the reel, this is the rod, okay? Ang hawak mo ay guys ay, depende sa hawak mo guys. Pwede nyo hawakan ng ganyan. Ito ang gantong style ng paghawak ko para sa akin. Mas comfortable ako humawak ng ganto. Sa tingin ko mas nababalance ko siya. Kasi pag nakakas ko, alalay din dito. Then support. Then ito yung pang-hold ko ng line later. Papakita ko yan. So ito, dalawang finger ko naka-hold dito. Tatlo dito sa taas. Thumb, sa taas, sa upper, sa line. And support din dito sa may reel. Para hindi magtaas baba, ganun. Okay? Habang tumatagal, malalaman nyo yung ano yung pinaka-the best na paghawak para sa inyo. So para sa akin, ito yung madalas kong paghawak. Okay guys, tatandaan nyo kung anong bigat ng weight na ginagamit nyo, tulad nito, popper, magaan, may babato natin to ng sakto lang, hindi masyadong malayo. Okay? Pag mabigat, mas madali natin siya may kakas ng malayo kasi mabigat siya. So depende rin yun dun sa may lure, weight o ginagamit natin. Depende rin yun sa may babato natin. Okay? So wag kayong magtataka kung gumagamit kayo ng magaan tapos ibabato nyo ng malapit lang. Siyempre, malapit lang yun kasi magaan. Pag mabigat, malayo of course. Okay? So, sa tip of the rod, okay, ito. Mag-iwan tayo ng mga 1 feet before sa tip ng ating rod. 1 feet. Yun ang aking nakasanayan. So ito na yung ating nakaset up. So gagawin natin is itong guide ng reel is kailangan close siya dito sa may rod. Kasi kailangan natin hawakan yung line para makontrol natin pagbato. Kasi pag di natin hinawakan yan guys,
at inopen natin ang bail, ito mangyayari. Nag-payout siya continuously. So, kailangan makontrol natin yon. Bakit lang? Okay. So, kailangan i-open natin ang bail na hindi basta-basta nagle-let go ang line hanggat di pa natin ay kakas. So, tatandaan nyo guys, itong guide ng reel is kailangan close siya dito sa ating rod. Kasi ang purpose nun, hahawakan ng ating finger, itong ating index finger. So, ikot natin. Okay, stop. Kasi ito malapit na sa ating line. Ito ang guide Then, hold the line. Ang pag-hold po ay light. Huwag nyo pong hold ng yayakapin nyo ng ganyan. So, mahirapan tayo pagbato. Baka pagbato natin, magsabit pa sa delay o mababawasan yung force o kaya yung tawag nila doon na gravity. So, kailangan light lang hawak. Huwag nyo masyadong yayakapin yung nylon, yung line kasi mababawasan yung lakas ng pagbato natin. So, okay. Hawakan natin ngayon ang line. Saka natin i-open ang bail. Okay. So, hindi na siya magle-let go. Ngayon, panoodin nyo dito sa aking video kung paano ko siya binibitawan. So pag bato, so pangyayari niya, pag binato natin, then andun na sa ating target, saka natin, bago dumating sa target niya, kailangan saka natin i-bibitawan yung line. Yun. Then after nag-payout na siya continuously, close the bail. Use manual na lang po, wag na natin gamitan ng handle, baka magka-damage pa. I-close the bail, then take the slacks. Okay. Kailangan, sinabi ko sa inyo kanina, yung hawak nyo dito ang right hand, gamitin naman natin ang ating left hand to the end of the rod. Kasi ito yung papivot, mag-control dun sa tip of the rod para may sakto natin dun sa may target natin. So, kung kaya nyo man ng isang kamay, of course, kaya nyo yun. Pero, mas accurate kung gagamit kayo ng 2 hands. Isa dito sa may close sa reel, then isa sa may bottom. Guarantee yun na mas accurate yung pagbato nyo sa may target. So guys, laging tatandaan na paghawak ng rod, ang guide is dapat close siya doon sa may rod, mas malapit para mas madali natin mahawakan ng ating finger. Then, open the bail, ibato, then ikas, pagkakas, let go, na-let go na siya, pagka-let go, then close the bail, take the slacks. Okay? So, paulit lang yun. Pag-practice nyo guys. Lahat naman yan ay nakukuha sa practice. So, kailangan practice lang ng practice hanggang masanay nyo lang yung tamang pagbato. Tandaan nyo, normal yun na sa beginners, pag bumato ka, pwede pumunta doon, pwede pumunta dyan, sa likod, pwede pumunta, pwede sa taas, sa baba. Normal yon as a beginners kasi ginagamay pa natin yung paggamit ng rod. So another tip is
Pagbabato kayo, make sure na before sa target is saan nyo bibitawan yung line. Kapag yung weight natin is tumalsik sa taas at palobo, it means binitawan nyo yung line ng mas maaga. Okay? Pag palobo at masyadong matagal sa ere, maaga yung pagbitaw nyo ng line. So, pag bumato naman kayo, tumama sa floor, sa lapag dito, malapit sa'yo, pwedeng late naman ang pagbitaw. Masyadong nahuli. Dapat, eksakto lang. Hindi siya nauna, hindi siya nahuli. Kailangan, before the middle, mag-release mo yung line. So, practice ng practice kasi andun naman yun eh. Practice ng practice. So, practice ng practice. Later on, magagamay nyo din yan at parang wala na rin. Baliwala na lang din yun. So, practice lang ng practice. Every lure at iba-ibang bigat, iba't ibang iba't ibang agis. So, hindi porket magaan yung ginamit mo, ganun din ang lakas na gagawin mo sa mabigat. Mas malayo yun. Another tip guys is pagkakas na kayo, is ganyan lang ang hands. Parang babato ng bola. Kasi, pag ganun, hindi mo siya may kakas ng malayo kasi yung force mo is nakuha na doon sa likod. Yung position ng arms mo sa pagkas is maganda. Unlike pag ganito ka nagkas, pangit tignan, saka mahina yung force nun. Dahil parang iniwan mo sa likod yung weight. So, kailangan medyo side. Guys, meron tayong tatlong types ng pagkakas. Yung isa ay overhand cast, wala pa yung ganyan, para mahawak ng samurai. Cast. So guys, another one is the roller cast. Ginagamit yun, halimbawa merong sa ilalim ng tulay. Then gumagawa tayo ng circular motion to the tip ng rod, then sa natin ibabato. Yun ang circular cast. So check out the videos there. The last one is the side cast. So important din yun guys kasi halimbawa marami kayong nag-fishing. Napaka-delikado mag overhand cast. So, gagamit din tayo ng side cast. Halimbawa, sa bangka kayo, side cast is napaka-effective talaga. So, kailangan practicein natin lahat yun. Overhand cast, rolling cast, at ang side cast. So, that's it for today guys. Hopefully, you learned something new, lalo na sa mga beginners dyan, sa mga new guys. Keep pushing guys. Huwag kayong susuko, kailangan kung gusto nyo talaga mag-fishing, talagang i-push nyo yan, okay? By the way guys, thank you so much sa lahat na nag-subscribe. We have new shirt here, meron din ako sa likod. Thank you guys, naka 1,000 subscriber na tayo this week. And hopefully, maybe next week, magbibigay tayo ng 5 t-shirt randomly on different people around there. So, just stay connected, comment below kung gusto mo manalo, gusto mo ng t-shirt of course. So, just click the like, notification bell para ma-remind ka. So, magkakaroon tayo na live streaming maybe next time, doon natin bibigay ang shirt. Okay? So, see you next time. Happy fishing. Bye-bye. Easy come, easy go.